Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Dear Mommy Onyx, ako po si Letty na taga Cagayan de Oro. May asawa at may isang anak. Pero bago ko po simulan ang aking liham ng nakaraan, pahintulutan niyo po akong batiin ang aking mga amiga na paniguradong nakikinig at nanonood sila ngayon. Hayaan niyo rin po akong batiin ang lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa iyong pagbabasa ng aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, maraming salamat po dahil napagbigyan niyo pong basahin ang aking liham at naway magpapulutan ng aral sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Tawagin niyo lang po akong sa pangalang Letty. Umpisahan ko po ang aking liham noong July 18, 2018. Sa may palengke habang ako'y nagtitinda, napadaan po ang aking amiga na si Marieta na kahit nasa malayo pa ay masayang masaya na niyang tinawag ang aking pangalan. Hoy, may kwento ako sa iyo. Hoy! Diyos ko, talagang babae ka. Buong palengke ay kilalang kilala na ako. Dahil ba naman sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi nang tinatawag ang pangalan ko? Ay, ano ka ba? Sanay na yan sila, hoy, Letty. Ano? Alam mo ba, si Tusing. Natandaan mo si Tusing? Nagpadala ng balikbayan box dye. Oh, siya nga. Oo. Alam mo ba, lahat ng mga anak niya ay may mga alahas dye. Sa palagay mo, Letty, totoo kayang alahas yun? May kaya? Abay, malay ko ba? Marahil totoo. Abay, marahil nga. Alam mo ba na si Tusing, atin-atin lang to ha? May kalaguyo daw doon sa Arab. Hoy, tiba-tiba daw day kung magbigay. O kaya pala, galante kung makapagpalikbayan box day. Humihiga-higa lang pala doon. Ano ba yung pinagsasabi mo? Masama yan, Marieta? Ay, yan ang kwento-kwento doon sa laot. Ay aba, sa laot mo pa talaga yan na sagap yung chismis na yan. Ay, oo, day. Kasi nung asawa ni Luding, siya mismo ang nagsabi, di ba mag-best friend yun sila? Ay, ewan ko sa'yo. Yan lang ba ang sinadya mo dito? Ay, hindi! May totoong sadya talaga ako sa'yo, day. Ay, nako, talagang babae ka. Sabihin mo na para makapagligpit na ako dito. Sige na. Ay, teka, sandali lang naman. Napansin ko yatang wala ang asawa mo. Nasaan ba siya? Ba't hindi mo siya kasama? Nasa bahay, nagpapahinga. Sinumpong na naman ang hika niya. Ay, gandun pa? Ano kaya kung mag-abroad tayo? Total, di ba, si Apollo ay sakitin? Ay, wag na siyang magtrabaho. Sumama ka sa akin. Luluwas tayo ng Manila, day. Mag-a-apply tayo, day, papuntang Singapore. Triple ang kita mo doon. Kumpara sa barya-barya mong kita dito sa palengke, mangangamoy isda at losyang ka pa. Kaya sabihin ko sa'yo, day, sumama ka sa akin. Yun talaga ang pinunta ko sa'yo dito. Na mag-apply tayo papuntang Singapore, day. Ano?
Nagplano kang mag-abroad? Ay, oo Ayoko mabulok lang dito sa baryo natin. Kahit katulong tayo sa ibang bansa, malaki naman ang sahod at makapag-ipon pa tayo. Pag-isipan mo, Letty. The best opportunity na to, Day. Huwag mong sayangin. Siya. Tulungan mo akong magligpit at kakausapin ko ang asawa ko. Pero sigurado ba yan? Ay, oo. Trust me. Mami Alex, nabuhayan ako ng loob sa mga pinagsasabi ni Marieta patungkol sa pagpunta sa abroad. Agad kong kinausap ang aking asawa at napagkasunduan namin na siya ang mag-alaga sa aming kaisa-isang anak at ako ang magtatrabaho sa ibang bansa. Mabilis lumipas ang araw, Mami Alex. Hindi po madali para sa akin, lalo na sa aking mag-ama na iiwan ko sila para magtrabaho sa ibang bansa. Parang dinurog, Mami Alex, ang aking puso nung makita at marinig ko ang aking anak na umiiyak habang nagsasabing, Nanay, saan ka ba talaga pupunta? Bakit mo kami iiwan ni tatay? Mabait naman ako, di ba, Nay? Huwag ka na lang umalis. Nay, paano kung di ako makatulog? Sino po ang kakanta para po ako makatulog, Nay? Huwag ka lang umalis, Nay. Dito ka lang. Nay, dito ka lang. Anak, palaging tatawag si nanay, ha? Magpakabait ka kay tatay. Uuwi agad ako, anak, okay? Dito ka lang. Uuwi agad si nanay. Kailangan lang magtrabaho ni nanay, anak, ha? Para din ito sa atin. Para sa'yo. Para kay tatay. Anak, mahal na mahal kita. Kaya ko to gagawin. Mami Alex, nakarating kami ni Marieta sa Manila upang mag-apply sa isang agency papuntang Singapore. Mabilis po ang pagproseso ng aming documents at nagkaroon agad ako ng employer. Ini-interview po ako online ng aking magiging amo sa Singapore. Kinabahan po ako dahil baka hindi ako i-confirm nito. Dahil bukod sa kinakabahan ako sa aking mga sagot, halos di ko pa maintindihan ang pagsasalita ng employer na nag-interview sa akin. Hoy, Day. Kumusta man ang interview mo? Ay, Marieta, ewan ko ba? Baka hindi ako i-confirm ng nag-interview sa akin. Sobra akong nag-alala. Hindi ko kasi maintindihan yung pananalita niya. Sa palagay mo, i-confirm kaya ako nun? Ay, ano ka pa? Magtiwala ka lang, Day. I-confirm ka nun. Ay, ikaw ba? Kumusta na? Ay, Day, baka mauna ka pang aalis sa akin. Kaysa merong problema ang medical ko. Kailangan ko pang magpa-second opinion. Ay, sana sabay tayo. Takot pa naman akong sumakay sa eroplano. Ay, ganun? Sana approve na medical ko, Day.
i-pray mo ako. Basta kung sino mauna sa atin, PM lang tayo. Mami Annex, lumipas ang isang buwan, nakatanggap na ako ng tawag mula sa main office ng agency na kailangan ko na dalhin ang mga gamit ko papunta sa main office ng agency dahil may pipirmahan ako at flight ko na kinabukasan. Mami Annex, halo-halo ang aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Masaya ako dahil paalis na ako papuntang Singapore. At the same time, malungkot dahil tuluyan na akong mapalayo at di makakausap ang aking pamilya dahil bawal daw ang cellphone doon sa Singapore. Hintayin ko daw na payagan ako ng employer ko na makagamit ng phone. Kaya agad kong tinawagan ang aking mag-ama. Hello? Pangga? Pangga, flight ko na bukas. Pangga? Mag-ingat ka doon ha. Huwag mo pababayaan ang sarili mo, Pangga. Huwag mo kaming alalahanin ni Inday. Alagaan ko siyang mabuti. Kayo din ha. Mag-ingat kayo. Salamat ha. At naunawaan mo at pinayagan mo akong mag-abroad, Pangga. Nasaan ba si Inday? Pakausap naman dahil matagal siguro na muli tayong magkakausap. Bawal daw kasi doon ang cellphone. Hihintayin ko pa na payagan ako ng amo ko na makagamit ng cellphone. Ganun ba, Pangga? Sige, at gisingin ko si Inday natin. Namimiss ka na nito. Hanggang ngayon yakap-yakap niya sa pagtulog yung damit mo. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Liham ng Nakaraan ni Letty. Mapagpalang araw sa inyong lahat na nanonood sa ang dako umang kayo ng mundo naroon. God bless everyone!